Hello, magandang araw. So welcome to episode number 31 of our playlist, Principles of Structural Analysis and Design, Past Civil Engineering Licensure Examination question. So this one is similar to November 2023 board exam, but itong type ng question na to is usually na itatanong din talaga sa board exam, even if noon pa, no? So anyway, if you would read this, a 600 millimeter by 600 millimeter column by a 3.6 meter square footing on 5 piles as shown. So bali sa drawing, ito yung top view ng footing, ito yung column. Ang sabi niya 600 by 600. So lagyan ko na muna ng sukat. Ito ay 0.6 by 0.6 meter. Okay, yung column. Ito yun. Okay, tapos yung mga piles, yung mga bilog, ang diameter nila ay okay, ito 350 millimeters, no? So diameter ng pile is 350 millimeters. So lima sila, no? So 1, 2, 3, 4, 5. A is 0.6. So this is 0.6. Also this one. B is 1.2. So 1.2 naman to. Okay, so effective depth. So effective depth is 650 millimeters. Diameter ng pile. So ultimate pile capacity. So yung maximum reaction ng pile, no, maximum, is 280 kilonewtons. So ibig sabihin yung maximum na kaya niyang ipang-resist, no? Column axial loads are given. Column moment due to earthquake is also given. The required strength of the footing is based on the following load combination. So, bali, meron tayo ditong axial load, tapos moment. So, dalawa, no? So, ito yung ano natin. Tawagin natin ito na ultimate axial load. Ito naman yung ultimate moment. So, computein muna natin. So, yung ultimate axial load, that is just 1.2 of the dead load. So, 420. Plus, sorry, ano pala, may pinapagamit na load combination. So, specifically, gusto niya 1.32 ng dead load plus 1.1 ng live load, 360. And then, 1.1 din ng earthquake, 210. Okay, so this will give us our ultimate axial load. Let's calculate that. So 1.32 times 420 plus 1.1 times 360 plus 1.1 times 210. So that gives us 1,181.4 kilonewtons. Okay, and then for our column moment, so we will assume na itong moment na to is unfactored pa, total hindi niya naman in-specify. So therefore, our ultimate moment will be equal to, so dahil ito ay earthquake, so ang load factor niyan ito, no? So 1.1 times 160. So that gives us 176 kilonewton meters. Right? So yan ngayon yung mga factored loads natin dun sa column. Now, number 1, calculate the critical beam shear stress at ultimate loads. Then calculate the ultimate punching stress and then calculate the punching stress of the most stressed pile. Actually, lahat ng to, although shear stress ang tinatanong, kakailanganin natin malaman kung ano yung mga reaction sa pile. Yun yung kailangan nating malaman, no? And bago tayo mag-proceed dun sa main question, pag-usapan muna natin, paano ba nalalaman yung reaction sa pipe? Okay. So, kung ano lang to, pure axial, ibig sabihin wala itong moment na to, pure axial lang. So, ang concept is, paghahatian lang nito mga piles na to, equally, yung load na PU. So, paghahatian natin, gagawin na natin PU divided by kung ilan sila. No? So, again, provided na ko, itong axial load na to ay concentric dun sa centroid na mga piles. Okay, so, well, kung titingnan mo kasi yung mga piles, naka-arrange naman kasi sila symmetrically, kasi sure tayo na nandito yung centroid ng pile group, no? So, kung dyan nag-act itong PU, walang moment, edi automatic yung reaction ng mga pile, equal lang, no?
You can check out my our previous episode regarding this na pure axial lang yung load, no? So equally distributed lang yung mga forces. Pero kapag merong bending moment, mag-iiba, no? Of course, kasi alam natin na pag nag-apply ka halimbawa ng ganitong bending moment, yung part na to will be under compression and then yung mga part na nasa likod will be under tension, may hila. Kaya nag-iiba, no? So, well, ang concept nito will just be coming from combined axial and bending. So, imagine this is our footing. So, again, concept lang muna before we proceed with the main computation. Okay, and then let's say this is the axis of bending. Okay? So, let's say nag-apply ka ng ng axial force PU dun sa gitna ng mga piles. Kung natin mga piles. Ayan. Okay? So, ayan, no? So, well, sabi ko nga, yung magiging reaction ng pile due to the axial load will just be PU divided by kung ilan sila. No? So, let's say N yung number ng piles. So, yun na kagad yung reaction ng mga pile due to axial, no? Due to axial. Okay? Pero, what if merong moment? Lagyan din ng moment, MU. Okay? So, ngayon, alam natin na yung MU, magpuproduce yan ng bending stress. So, di ba, ang bending stress ng moment ay MC over I. Okay? Tapos, yung M, ito na mismo yun, yung MU. So, MU. Okay, etong C is, minimeasure yan lagi perpendicular sa axis of application of moment or axis of bending. So, ibig sabihin, kung tinutukoy ko halimbawa na gustong i-analyze sa itong file na to, edi yung C natin, ito. Okay? So, yun yung C natin, no? So, yan yung C. Tapos yung I naman is, can be calculated using yung transfer formula or yung tinatawag din na parallel axis theorem. So, i-add lang natin lahat ng moment of inertia centroidal ng mga pile plus yung area ng mga pile times d squared. So, di ba yun yung transfer formula natin sa pag-compute ng moment of inertia. Okay? Kaya lang, dito kasi, compared sa distances na to, di ba pagka ito area ng ito distance. So yung distance is yung distance mula doon sa neutral axis ng mga pile. Bali, for example, ito yung distance nitong pile na to. Para naman sa pile na to, from this axis, ito yung distance niya. No? So, compare daw dun sa distance na to, yung diameter kasi ng pile, alam kasi natin na ito, to eh. Dahil yung pile ay circular, that is supposed to be pi over 64, diameter of the pile to the fourth, supposedly, no? Which is tama naman kung isasama natin. Kaya lang, kapag kinompare daw natin ito, no? Dito sa APD squared, this is very small. No? Compare dito. Kaya ang ginagawa na lang dyan, nine-neglect na lang for simplicity. Okay? So therefore, ang nangyayari, nagiging summation na lang siya ng area ng pile times d squared. Okay? So siguro gawin ko ito, instead na d, gawin nating r para sabihin ko lang na yung distance, no? Radial distance nung So bali, again, no? Again, kung ito yung pile na tinutukoy, yung r ay measure mula sa axis of bending papunta dun sa pile. Ito yung r. Okay? So nagiging ganito ang moment of inertia. So ibig sabihin, itong bending stress natin ay magiging mu c over AP r squared. Okay? Na kung saan, kapag kinross multiply natin yan dun sa kaliwa, so magiging AP times FB is equal to mu C over R squared. Actually, may summation dito. No? Summation ng R squared. Etong part na to is, di ba, area times stress. Hindi ba yan ay reaction? Or yan ay force? No? Yan naman ang force due to the moment. Yan naman ang reaction ng pile due to the moment. So therefore, ang mangyayari, yung reaction ng pile due to moment is equal to mu C over summation of R squared. Okay? Kaya ngayon, pag pinag-combine natin yan, actually lahat ng yan, galing lang yan dito eh. Galing lang yan lahat dito, no? So, na yung normal stress ay equal sa P over A plus or minus MC over I. Dito lang yan galing.
Kaya nangyari lang, ito, instead na P over A, no, magiging yung P kasi, PU over N, kasi kada file, no? PU over N over area ng file. Plus or minus, yung M is MU, yung C is C, tapos over yung I natin is originally ito, no? Summation of area ng file times R squared. But once again, kapag in-cross multiply natin yan lahat dun sa stress, so magiging area ng file times yung total stress is equal to PU over N plus or minus MUC over summation of R squared. At again, ito ngayon yung magiging total reaction ng file due to the combined axial and bending. Kaya nangyayari dun sa formula na probably nakikita natin sa mga review books, no, is yung reaction ng file total will be equal to P over N plus or minus MU C over summation of R squared. Okay? So, again, also, baka napapansin, hindi ganito yung ginagamit na variables. No? Ito, ganito kasi yan. Kapag yung MU natin is acting about the x-axis, x-axis ito. Etong computation natin ng C, dapat Y. Bakit? Kasi dito siya isusukatin sa kabilang sa kabilang direction, kumbaga sa perpendicular direction. So kapag MUX, ang C natin will be Y. Tapos yung R squared natin will also be Y. Kasi yung R na yan, kung babalikan doon sa formula, di ba, mini-measure siya mula doon sa axis of bending, papunta doon sa kung ano yung file na tinutukoy. Kaya mangyayari, no, revise nito, will be RP is equal to PU over N plus or minus MU about X times Y over summation of Y squared. Okay? Ganyan yung nangyayari. Paano po kung meron pang bending sa kabila? Meron ding bending dito. MUY naman. Okay? O di ang mangyayari lang ngayon, madadagdagan lang ito, plus or minus MUY, gagawin lang tong X over summation of X squared. So ito talaga yung pinaka-general na computation ng reaction ng file. Na kung saan lahat ng yan nanggaling lang dun sa P over A plus or minus MC over I. Dun lang galing yun, no? Kaya ako, personally, ito lang yung tinatandaan ko. Kasi kahit ano mangyari ko, makalimutan ko man yan, dito lang naman yan galing. Alright? So, gamitin natin to ngayon, no? For this particular problem. Okay? So, for this particular problem, goal natin muna mahanap yung mga reaction sa file. Okay? So dito, i-assume ko na lang na yung force natin is in this direction, tapos yung moment natin will be in this direction. Okay, so following yung diagram, no? Kasi wala namang binanggit eh. At saka isa pa, hindi naman ito biaxial bending. One axis lang yung bending niya, no? So ibig sabihin sa dinerive kong formula, pwedeng ito lang yung gagamitin natin. No? Hindi natin susama yung isa. Kasi pang ano to eh, pang dalawang bending. Kumbaga pang lahat na ng bending yan. Okay? Anyway, all right. So, ibig sabihin, tawagin ko ito na, itong dalawang to. Okay, tawagin ko itong file number 1, number 2, 3, and 4. Tapos file number 5. Okay? So, now, for file numbers 1 and 2, okay? So, for files number 1 and 2, parehas lang sila ng distance. No, parehas lang sila ng distance mula dun sa centroid ng file or dun sa, bali ito kasi magiging neutral axis natin dyan. Okay, so parehas lang sila ng distance and yung distance sila is 1.2. Okay, sa kabila naman ganoon din, 1.2. Okay? Tapos, bali yung file 1 and file 2, 1.2 distance sila on the compression side. Di ba ito yung compression side? Dahil based on bending, nandun papunta yung arrow. Ito namang dalawang file na parehas na din sila na 1.2, kaya lang nasa tension side sila. Okay, tapos ito namang file 5, wala siyang distance. So, ibig sabihin, itong file number 5 is purely actually loaded. Okay? So, ngayon, let's calculate the reaction muna dun sa file 1 and 2. So, yung reaction sa file 1 and 2, parehas lang. Reaction sa file 1 at saka reaction sa file 2, parehas lang kasi parehas lang naman yung layo nila mula dun sa
neutral axis. So, kumbaga, kung babalikan ko yung formula, parehas lang sila ng ganito. Parehas lang sila ng y. Ito naman, ano yan eh, sa group of file ito, itong summation na yan. Okay, so, o di kaya, pwede natin isipin na ito naman, ito yun, no? Kumbaga, wala ito lang ang meron. Kasi sa drawing ko, pwede kong sabihin na ito ay x-axis, kasi ito yung y-axis. Kaya ibig sabihin, itong moment na to, will be moment about the y-axis. So, ito ay MUY. Okay? So, therefore, we have P over N. So, gawin ko na lang assume ko na lang na positive yung compression, tas negative yung tension. Okay, kasi ano naman to reaction ang ina-expect natin diyan na reaction talaga kapag foundations ay compression, no? Anyway, for piles 1 and 2, we have P over A, which is 1181.4 divided by N. So, 5 sila. Tapos, plus, kasi subject to compression itong side na to. Ito naman ay subject sa tension sa kabila. Okay, so itong kabilang side, subject sa compression niya. So yung M natin is 176. Tapos yung Y natin, di ba ang sabi ko, kung nasaan yung pile, from the axis of bending, sukatin mo lang tong distance na to. At ito yun, no? So 1.2 over summation ng y squared. So bali, i-add lang natin lahat ng y nila. So ang y nitong 1, 1.2. Ang y nitong 2, 1.2 din. Ang y nitong 4, 1.2. Ang y nitong pile 3 is 1.2. At ang y nung 5 is 0. So ibig sabihin, meron tayong apat na 1.2. So 1.2 squared times 4. Okay? Bali, ito na ngayon, yung summation na to. Summation of y squared. Okay? And that's it, no? So, o nga pala, ulitin ko, no? Ang binanggit ko ata y, no? Pero dapat x, no? Kasi ito ay MUY, so dapat ito ay x, so tama, x siya. X pala to. Kasi ito yung ginawa kong x-axis. Okay, so x ito. So bali ito ay summation ng x squared, hindi y squared. So yung x ng 2, 1.2. Ang x ng 1, 1.2. Tapos ang x ng 3, 1.2. Ang x ng 4 ay also 1.2 at ang x ng 5 ay 0. Okay? So para lang malinaw. Anyway, ang magiging reactions ng 1 and 2 would be 1181.4 divided by 5 plus 176 times 1.2 over 4 times 1.2 squared. Okay, and that gives us 272.95 kilonewtons. Okay? And basically, based on my intuition here, ito na ngayon yung mga piles na merong maximum na reaction. Kasi ito, wala nang bending dito. Dito naman sa pile 3 and 4, wala tension naman kasi yung effect dyan, kaya mas maliit dyan. So ito na yung pile na may pinakamalaki na effect, no? Yung combined axial and bending, no? At importante dito, maintindihan natin na merong capacity na binigay yung pile. So, hindi po pwede lumagpas dyan yung reaction. So, as you can see naman dito, mas maliit naman siya dun sa maximum pile capacity. Okay, kaya okay lang. No? Okay, so we use this. So, just in case na sumobra yan, syempre, gagamitin lang natin itong maximum. Dahil hanggang dun lang yung kayang ipang-resist ng piles natin. Okay? So, anyway, mas mababa naman. So, we will apply that. Okay? And then, how about your reaction sa 3 and 4? Dito naman sa gilid. So, bali, ang magbabago lang, reaction sa 3 and 4. So, ganun pa rin, 1181.4 over 5. Okay, ang magbabago lang, dahil itong dalawang to ay nasa tension side na, magiging negative na yung bending effect, yung MC over I. So, 176 times 1.2 over 4 times 1.2 squared. So, mangyayari dyan, R3 is equal to R4, which is going to be equal to, so papalitan ko lang to ng minus. Okay, and as mentioned, mas maliit yan, 199.61. 199.61 kilonewtons.
So, mas maliit, no? And then, kompletuhin ko na. How about R5? So, yung R5 is 1181.5 over 5. Tapos, wala na to. Bakit? Kasi wala naman siyang distance mula dun sa neutral axis. Kaya walang effect sa kanya yung bending, no? So, that's why ang mangyayari lang dun kay 5 is burahin lang natin to. So, magiging 236.28. So, yan ngayon yung mga reactions ng file, no? Kumbaga kapag i-drawing natin ng kompleto yan, so I'll try to do it, no? Kompleto. So, ito kunwari yung ano natin, footing, tas meron tayong file dito sa ilalim. Okay? So, ito yung unang file. Yung pangalawa, yung nasa ilalim ng footing, yung 4 tsaka 3. Okay? So, meron din dito. And then, ito pa nasa likod. Okay, sa inyo mga files natin. So, bali lumalabas ngayon, di ba, pinangalanan natin yan. Ito yung 1, 2, 3, 4. So, ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3, ito yung 4, ito yung 5. Okay? So, lumalabas ngayon yung reaction dito. Ito yung 272.95. Ito rin. Okay, yung reaction dito sa 5, ito naman yon 236.28. Tapos yung reaction doon sa 3 at saka 4, yun naman yung 199.61. So parang ganyan, no? Ganyan yung nangyayari. Tapos don't forget, meron pa tayong force dito, di ba? 1181.4. At saka may moment pa tayo na 176. Okay? So ganyan yung magiging reaction ng mga files. So ngayon, pwede natin masagot yung mga tinatanong. Number 1, calculate the critical beam shear stress at ultimate load. So, paano ba yung wide beam? So, di ba, pwede mag-crack siya in this direction or in this direction. Basta lagi, ang critical section for wide beam shear is at a d distance from the face of the column. No? So, well, again, kung dito tayo magka-crack, ang kukontrahin netong crack na to is itong dalawang pile na to. Okay, which has the maximum reaction. Kapag dito naman nag-crack, ang kukontrahin niya is yung reaction sa 1 tsaka sa 3. Kapag pinag-combine natin yun ay 272.95 tsaka 199.61. Which is kapag kinompare mo dun sa una, mas maliit, no? So, kaya hindi yun yung critical. Lalo na to, hindi ito critical kasi parehas 199 yan. So, ang pinaka-critical lang talaga ito. Okay? So, ibig sabihin, so let me just redraw that. So, ibig sabihin for number 1, okay, for number 1, ay i-consider natin na critical section ay ito. Ayan. Okay, so gawin natin yung red. So, ito yung magiging basag niya. Okay, and it will happen at a d distance from the face of the support or face of the column. Okay, wherein D is the effective depth, and that is given in the problem. That was 650 millimeters.
Okay? So, kapag in-isolate natin tong part na to, bali sa drawing ko dito, ito yan. Ayan yung mababasa. Okay? So, kapag in-isolate natin yan, ganito siya. So, ito yung crack. Ayan. And then, ito yung dalawang files. Okay? So, ang kukontra dun sa reaction ng file na in this case ay dalawang 272.95 is itong surface na to. Yung critical section na yan. Okay? So, ang magiging reaction niyan, yun na yung VU. Okay? Yun na yung ultimate shear force at the critical section of wide beam shear. So, that is simply 2 times 272.95 kapag nag-summation ng forces vertical. Okay? And to answer the first question, yung magiging, ano bang kailangan? Critical beam shear stress at ultimate loads. So, ibig sabihin, ang tinatanong dito ay, um, actually, ang tinatanong dapat dito is ultimate beam shear stress. Okay? Ultimate. Kasi in-specify niya at ultimate loads. So, ibig sabihin, ang kailangan natin dyan is, ulitin ko lang, no? Itong Vn, okay, which is Vu over phi Bd. Okay, ito ay nominal shear stress. Okay, yan ay nominal shear stress. Kung gusto mo maging ultimate shear stress yan, itong phi, cross multiply mo lang doon. So, magiging phi Vn is equal to Vu over BOD. So, ito naman yung ultimate shear stress or design shear stress. Okay? So, ito yung i-adapt natin, no? So, we have Vn is equal to Vu, which is 2 times 272.95. So, gawin nating Newton. So, multiply ako ng 1,000 over BOD. So, again, as mentioned in my previous discussions, no, yung BO na to, ang tandaan nyo na lang, is yun yung length ng crack. So, yung haba ng basag. Ito, which is ano yan? Hindi ba kapag inad natin to lahat, 0.6 times 2 plus 1.2 times 2. So that will give us 3 points. So actually, yung dimension ng footing is 3.6 by 3.6. Okay, 3.6 by 3.6. Okay, so yun yung magiging haba ng basag, 3.6. So we have 3.6 or 3,600 millimeters times effective depth of 650. Okay, and that will be our ultimate or design shear stress. So that is 2 times 272.95 thousand over 3,600 times 650. And that gives us 0.233 megapascals. Okay, and that will be our answer for number 1. Okay, actually wala dito, no? Pero check natin yung yung nominal, 0.75. Okay, wala din. So I believe meron ditong error dun sa choices, no? So kung papitin ko na ng parehas. Kung nominal, ito 'yon.
Okay? Kung ultimate, ito 'yon. Okay? So nominal, uh, this is nominal, this is the ultimate. Okay? So that is 0.233 megapascals. Dapat na yung sagot. Okay? Ayan. So actually, ang error dito is, kung titingnan nyo dun sa C reference, ang error niya is naglagay dito ng isa pang file, which is wrong. No? Kaya kung titingnan nyo, pag times 3 mo to, no? Tapos kinuha mo yung nominal, nandun sa choices yung sagot. No? Which is mali. No? Mali yun. Okay, so ang tama is 0.233 megapascal. Okay? Next, compute the ultimate punching stress. Okay, so saan naman natin hanapin yung punching stress? Okay, so usually, mangyayari yon dun sa kung nasaan yung column, around the column. Kasi sa lahat ng yan, kahit na i-compare mo pa sa file, lahat ng yan, yung column pa rin yung may dinadala na pinakamalaking axial force, no? So compare natin, ang dinadala ng column ito 1181. Pero yung dinadala ng isang file na maximum na ano lang, 272 lang. No? Kaya di hamak na dito tayo magkukuha ng punching shear. So again, ang tatandaan dyan, punching shear will occur at a d over 2 distance around the column or pile. No? So ganito naman yung basag niya. Okay? Na kung saan ang sukat nito is d over 2. Ito rin sa kabila. Kaya ang total niyan, d lang. Magdadagdag lang tayo ng d. Okay? So kapag in-isolate natin yan, for number 2, so ito yung column. Okay? Tapos ito yung nabasag. Okay, yan yung nabasag. Okay, tapos don't forget, meron pa tayong ano sa ilalim. Meron pang file sa ilalim. No? May file dito. Yung file number 5. Baka lang ma-overlook. No? Yun yung file number 5 natin. Okay, so meron ditong reaction or meron ditong 1181.4. Tapos meron pang moment, pero wala na namang kinalaman yung moment na yun. Tapos meron ditong reaction na 236.28. Okay, so ang kukontra na part ng concrete for these forces is ito. Ay, pati nandun sa likod, no? Pati ito. Okay, yung around, no? Around the lateral surface area of the crack section. Okay? So, dito, ito ay effective depth. Okay, tapos itong sukat nito, gawin ko na lang itim para makita. Sukat nito will be the length of the column plus effective depth. No, kasi kung babalikan natin, sabi ko nga, it will be measured d over 2 distance, no? D over 2 distance from the face of the column. So ito d over 2, ito d over 2. Ito yung length ng column. So ibig sabihin yung total nito is yung length ng column plus d. At dahil square naman yung column sa kabila, d ano din, length ng column plus d. Ayan. Okay? Now, kung saan equal sa, tingnan natin. Ano ba ang length ng column? Di ba 600? So 600, 600. Tapos yung effective depth natin is 650. So that will give us 1,250. So 1,250 millimeters.
Okay, so again, ang tinatanong sa number 2, ultimate punching stress. Ultimate. So dahil ultimate, phi Vn is equal to Vu over BOD. Okay, so ultimate kasi ang tinatanong, hindi nominal. Pag nominal, etong phi, di-divide mo dun. Okay? So ano muna ang VU nito? Ano muna yung magiging reaction nito dito sa perimeter? Okay, yung VU natin will just be, kapag nag-summation of forces ka, will just be 1181.4 minus itong 236.20 kasi pataas yan. Kaya yung magiging VU natin dyan would be 945.12 kilonewton. So therefore, this will become 945.12. Gawin natin Newton para ma-set up na megapascal yung sagot. Tapos ano nga ulit itong BO? Length of crack. No? Yung kahabaan ng basag. Ang basag natin dito, ito. Oh. Yan. No? Ito. Yan yun. So which is perimeter lang ng square. No? So ibig sabihin, 4 times lang nitong 1,250. Tapos effective depth na 650, and that will give us our ultimate shear stress. So that is 4 times 1,250 times 650. So 0.91. 0.291 rather megapascals. Okay, and that will be our answer for number 2, letter B. Okay. Next, compute the punching shear of the most stressed pile. So, hinahanap naman punching shear lang ng most stressed pile. So, dito, alam naman natin na either 1 or 2 lang yung most stressed. So, mamili na lang tayo ng isa. So, ganun ulit. Ang idea ng punching shear is the crack will develop d over 2 distance from the surface of the pile around its perimeter. Kaya ibig sabihin, parang ganito mangyayari. Magkakaroon ng crack na pag ganito. Na ang sukat ay d over 2. No? So, bali parang ganito yan sa number 3. So, kunwari na lang, yung pile number 1 yung kunin ko. So, mababasag niya itong ibabaw na yung magiging basag ng ibabaw. Yan. Okay? Tapos, ito yung pile sa ilalim. Ayan. Okay? Ito yung pile number 1. 272.95. Okay? Tapos, yung kukontra dyan na part ng concrete, ito. Yan, sa kabila rin. Okay, so yung magiging reaction lang ng concrete na VU will just be exactly 272.95 kapag nag-summation of forces vertical. Okay? So tapos, ano pa? Kailangan ko rin yung dimension nito. So magiging dimension lang nito, di ba, mula dito hanggang dito is diameter ng pile. Okay? Tapos sabi ko nga, mula dito hanggang dito will just be effective depth over 2. Sa kabila, ganun din. So, ibig sabihin, yung total diameter niyan, total diameter, will just be the diameter of the pile plus yung effective depth. Okay? And then, again, dahil ang tinatanong ay, ano ba tanong? Punching shear of the most. So, ito, walang nakaspecify kung ultimate or nominal. So, check na lang natin mamaya. So, kung ultimate halimbawa, for number 3, so phi Vn is equal to Vu over BOD. Okay? Ang Vu natin is just 272.95 times 1,000 para maging Newton, para maging automatic na megapascal yung sagot. Tapos yung BO is yung length ng crack. So ang length ng crack dito is ito. Yan.
which is the circumference of the circle, na ang diameter ay diameter ng pile plus d. So ano nga pala muna yung diameter ng pile plus effective depth? So ang diameter ng pile given sa problem, na given sa is 350. Ang diameter ang effective depth is 650. So that is 1,000. So this is 1,000 mm. Okay, so ibig sabihin, yung length ng basag is circumference. Di ba ang circumference ng circle? Diameter times pi or pi times diameter. So pi times 1,000 times effective depth. Now once again, ilan yung effective depth? 650, no? So times 650. Okay, so yung magiging ultimate shear stress dito will become 272.95,000 over pi times 1,000 times 650. Okay, and that gives me 0.134. Okay, wala sa choices yung ultimate. So, itry natin yung nominal. O, di lang, dn. So, ibig sabihin, di-divide lang natin yan ng 0.75. So, 0.178 naman megapascals. Okay? Kapag nominal. Okay, and sa choices, so letter B yung sagot. So for number 3, ang tinatanong niya doon is yung nominal shear stress. Okay? So of course, no, the board exam is not perfect kagaya ng question dito. Kaya sinadya ko rin na hindi ko masyadong binago yung given or yung problem statement. It's because even the problem statement itself may sometimes be confusing kung ano bang tinatanong, nominal ba or ultimate or design stress, no? So, kapag sinabing ultimate, then straightforward, ultimate. Pag sinabing nominal, o di straightforward na nominal. Pero pag walang binanggit, then that's the time you try both, no? Solve mo parehas. And hopefully, no, fingers crossed na isa lang na nandun sa choices ang meron dahil hindi nga nakaspecify kung ano talaga yung gustong isagot mo ng examiner. No, pero based on experience naman na kung halimbawa na hindi na specify kung anong klaseng stress yung tinatanong, nominal ba or ultimate, kadalasan isa lang naman ang nasa choices. No, kagaya nitong sa number 3, no? And pero minsan kapag naka-specify na ultimate, no, doon ka mag-iingat kasi minsan nakalagay din doon sa choices yung nominal kapag hindi mo binasa maigi yung tinatanong ng examiner. Okay? So hopefully nakatulong itong problem na to, no, for your upcoming board exam. So subscribe and share for more. And don't forget to also check out the other videos in this playlist and as well as my playlist in PSAD Refresher and MSTC Refresher. Okay, so far yun pa lang ang meron ako as of now, pero in the future we will have more, no? Especially if I can see more support in this channel. All right, so thank you all for watching and I'll see you on the next video.